Ayun o, naalala mo, nabasa natin si Harper Lee, who wrote To Kill a Mockingbird, passed away last Friday. Doon ho sa libro niya, sinulat niya, one's conscience is not subject to majority rule. Kasi noong 1970 na po, a few applauded ang paglatag ng walang habag na batas militar. Many others gave Marcos the benefit of the doubt. Pero kami yung mga uhuging mga batang abogado never gave him the benefit of the doubt from day one. Resist, resist, resist. Dahil 1968 pa ho, Imelda as Jane Saunders and McCoy, William Saunders, nagbukas na po ng secret Swiss bank account. Kaya nung palang unang term niya, talaga hong ang intensyon magpayaman na and to perpetuate himself in power. I know I came late. Ako meron pang commitment sa Digang Bayan ng kabanang para ho makaboundary. Anyway, to borrow from another speaker, Ted Kennedy, as to our attitude dito sa pagbabalik ng mga Marcoses. Unang-una ho, noong July 15, 2003, pinabalik na ng Korte Suprema ang bilyon-bilyong dinakaw na yaman nila, defendants lahat ng mga Marcoses. And today, Cayubic Restaurant, nakaw lang kayo na 1 bilyon, perpetually disqualified from running for a position. Ito ho si Bongbong, ano kasalanan ko? What human rights violations? There are accounts showing na Aimee and Bongbong may not be as innocent as they claim to be. Kaya ho yan, hindi natin mapapayagang makabalik sa poder. Ito namang fellow president kung si Digong Duterte, papayagan na umalibing sa libingan ng mga bayani si Ginoong Marcos. Ang araw ko, automatically, resist ako dyan. I am fellow. Payag ka rin ho akong lumalibing, provided babaguhin ang pangalan ng libingan. Libingan ng mga bayani at iba pa. Anyway, gaya na sinabi ni Ted Kennedy, 1980, for all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die. So, kung anecdote, nadidinig ko ito ng mga spiritual retreats namin ng araw sa Veda. May batang paslit who wanted to put one over on the wise old man in the mountain. Sabi ng paslit, meron akong pipit. Lalagay ko sa likod ko, tatanungin ko si Lolo kung yung pipit na ito, patay o buhay. Pag sinabi ni Lolo patay, palalayain ko lang. Pag sinabi niyang buhay, pipisayin ko lang. Kahit ano sagot niya, tiyak, mali. So, Lolo, ito kumaga po. Ito yung pipit sa likuran ko. Ito ba, patay o buhay? Nag-isip na sandali si Lolo at sinabi, anak, ang kasasagutan ay nasa iyong mga kamay. The answer is in your hands. Kaya kung wala na po kami dito dahil sa edad namin, hindi namin malaman kung si San Pedro, si Calao talaga abang sa amin. Wala daw buong sa
to the younger ones, the